Ang tagpo ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay ang bahay ng isang Pariseo na kung saan inanyayahan si Jesus na kumain. No? They were having dinner. Pero sabi ng ebanghelyo, ginawa nila ito para bantayan si Jesus at tingnan kung meron silang maipupuna laban sa Kanya. Araw noon ng pamamahinga. And then, merong isang lalaki may sakit na sabi dito ay namamanas. Doon sa English translation, ang sinabi doon, a man with dropsy. Di ko alam kung ano talaga yung medical condition na dropsy. Pero ito ay isang taong namamanas, yung Tagalog na translation. So, binantayan nila. Ano kaya, pagagalingin kaya niya ang lalaking ito sa araw ng pamamahinga? At pinagaling nga ni Jesus. Now, alam natin na according to the law, bawal ang gumawa ng kahit na anuman kapag araw ng pamamahinga. Na siguro magandang i-review natin uli, ano ba itong araw ng pamamahinga na ito? Ito ay galing doon sa ikatlong utos. Ikatlong utos. At anong sinasabi doon? Igalang mo ang araw ng pamamahinga. Thou shalt keep the Sabbath rest. So sa mga Hudyo, tinatawag nila itong Sabbath. Literally, ang ibig sabihin ng Sabbath ay pahinga or rest. 6 na araw sila ay pwedeng magtrabaho, pero yung ika-7 araw, dapat silang mamahinga. At ang pinag-uugatan nito ay yung istorya din ng paglikha ng mundo in the book of Genesis. Dahil alam natin na 6 na araw ding nagtrabaho ang Diyos ayon doon sa aklat ng Genesis, but on the 7th day, He rested. So doon sa ika-7 araw, siya ay namahinga. No? Now ngayon, sa konteksto nating mga Kristiyano at mga Katoliko, itong araw ng pamamahinga ay linggo. Dahil yung araw ng linggo, ito yung araw ng muling pagkabuhay. Kaya yung Sabbath rest natin ay ginagawa natin kapag araw ng linggo. Yan yung parang araw natin ng pamamahinga. Pero dito sa Ebanghelyo, nung makita nilang si Jesus ay nagpagaling on the Sabbath rest, ayun, meron na naman silang nakitang ipupuna kay Jesus. Pero ang sabi nga ni Jesus, bakit? Bagamat wala silang sinabi, nalalaman ni Jesus yung kanilang iniisip. Sabi ni Jesus, ano bang ipinagbabawal gawin kapag araw ng pamamahinga? Ang gumawa ng mabuti o hindi? At gumawa siya ng paghahambing dito. Sabi niya, kapag meron ba kayong mga alagang hayop na nahulog sa bangin, hindi nyo ba ililigtas kung ito ay araw ng pamamahinga? O kaya naman kung yung anak nyo ang mahulog sa balon, hindi nyo ba ililigtas kung araw ng pamamahinga? Dahil bawal ang gumawa. Ayan, ano? So sa araw nito, muli, pinapaalala sa atin ni Jesus, ano ba talaga yung ibig sabihin ng Sabbath rest? What is the essence of the Sabbath rest? 2 bagay ang gusto kong pagnilayan natin sa umagang ito. Una, pag sinabi nating Sabbath rest, pinapaalala sa atin, what is important is intimacy and not productivity. No? Intimacy, not productivity. Kasi nga naman, ang sabi, 6 na araw nga ang inilaan para ikaw ay magtrabaho. Ay di magtrabaho ka sa mga araw na iyon, pero yung ika-7 araw, yan ay ilaan mo sa ibang bagay. No more productivity. At ganyan yung mundo natin, di ba? Productivity, kailangan magtrabaho ka na magtrabaho. So sinasabi ng Sabbath, kailangan mo ring magpahinga from productivity. Kasi ang tao nabubuhay hindi lamang sa productivity. Ang tao ay nabubuhay also for intimacy, for relationship. Di ba? Actually, ganun yung ibig sabihin ng Sabbath eh. Bakit ba tumigil sa paglikha ang Diyos matapos ang ika-6 na araw?
Yeah. So bakit tumigil ang Diyos sa paglikha noong ika-6 na araw? Kasi on the 6th day, nilikha niya ang tao. Di po ba? At bakit siya tumigil? Dahil yung 7th day is a day of intimacy between God and man. Sa ika-7 araw, dapat magkakaroon ng intimacy ang Diyos at ang tao. Kaya yung ika-7 araw, yan ay inilalaan natin sa oras ng pagsamba. Di ba? So it is a day of intimacy and not only productivity. At mahalagang matutunan natin yan. Kasi yung mundo natin ngayon, laging ang mahalaga ng productivity. Pero alam mo, maraming nagsasabi na, lalo na yung mga taong malapit ng mamatay, sabi nila, ano raw yung isa sa mga biggest regret ng mga tao, lalo na kapag malapit na silang mamatay? Pag kinakausap mo yan, hindi naman nila sinasabi na, naku, sana nagtrabaho pa ako ng marami. Naku, sana dumami pa, ang pinarami ko pa yung pera ko sa bangko. Hindi. Ano karaniwan ang regret ng mga taong malapit ng mamatay? Sana I spent more time with my children. Di ba? Sana I spent more time with my spouse. Ganun ang kanilang regret eh. Hindi naman sila nagsisisi na, naku, kulang pa yung perang naiwan ko sa bangko. Hindi. At the end of the day, ang mahalaga pa rin ay intimacy. At yun yung pinapaalala sa atin ng Sabbath. We stop working para hindi lang productivity ang mahalaga. We spend time for intimacy. Intimacy with ourselves, with our neighbor, and with our Creator. Yun. Pag sinabi nating intimacy with ourselves, ibig sabihin din, ingatan mo rin ang sarili mo. Hindi pwedeng trabaho ka ng trabaho para ikaw ay magkaroon ng pera, tapos uubusin mo yung pera para ibalik yung iyong kalusugan kasi trabaho ka ng trabaho. So, alam din natin na kailangan din nating alagaan ang ating sarili. So, intimacy with ourselves. Intimacy with our neighbor, yung ating kapwa, yung ating pamilya. And then, most of all, intimacy with our Creator. So, yan yung una na pinapaalala ng Sabbath. What is important is intimacy, not productivity. Pero may pangalawa yan. Pag tinanong natin, ano ba yung intimacy na yan? The heart of this intimacy is not in activity, but charity. Ayun ang pangalawa. Not in activity, but charity. Minsan naman kasi, akala natin, pag sinabi nating Sabbath, wala ka nang gagawin. Inactivity. Hindi rin. Kasi ang puso ng Sabbath, o yung araw ng pamamahinga, is not katamaran, kung hindi kawang gawa. Okay? Ang puso ng araw ng pamamahinga ay kawang gawa. Hindi yung ikaw ay tutunganga at walang gagawin. Yun ang akala ng mga Hudyo noon eh. Pag Sabat, tumunganga ka na lang. Wala kang gagawin. Inactivity. No. The essence is charity. Kaya nga sabi ni Jesus itong lalaking ito nangangailangan siya ng tulong ko. So kahit na araw ng pamamahinga, tutulungan ko siya. Yung iyong alagang hayop kapag nahulog sa bangin, araw ng pamamahinga, hindi ba kailangan mong tulungan? Ayan, charity. Hindi inactivity. Yung mga Hudyo noon, sabi nila, gumawa siya ng araw ng pamamahinga. Kasi nga, ang naging mentalidad nila, inactivity. But no, it is charity. Yung paboritong kwento ko dito ay yung kwento ko ng merong isang grupo ng mga religious brothers. Ang pangalan nila ay Missionaries of Charity. Parang ito yung male counterpart nung mga Missionaries of Charities ni Mother Teresa. At ang kanilang apostolado ay tulungan yung mga pulubi. Minsan pinupulot nila yung mga taong namamatay na sa daan, kanilang inaalagaan, yung mga may sakit na walang tumitingin, dinadala nila sa kanilang kumbento at doon nila inaalagaan. So one time, Holy Thursday,
No? Kinukwento nila, Holy Thursday, pupunta sila sa katedral at a-attend sila nung Mass of the Lord's Supper. At anong nangyayari during Mass of the Lord's Supper? Washing of the feet. No? So, panonoorin din nila yung rite of the washing of the feet. Pero on their way to Mass, meron silang nakitang lalaking may sakit na walang nag-aalaga doon sa daan at malapit ng mamatay. So, ang ginawa nila, iniwi muna nila, inalagaan nila, they took care of him, hanggang sa hindi na sila naka-attend nung Mass of the Lord's Supper at hindi na nila na-witness yung washing of the feet. And then naalala ko, sabi nung isang brother na nag-share, nangumpisal siya at sabi niya dun sa pare, we miss the Mass of the Lord's Supper and the washing of the feet. And then, ang sabi daw ng pare sa kanya, alam mo, you missed the rite, but you celebrated the washing of the feet. Hindi nyo napanood, hindi kayo nakadalo doon sa washing of the feet, pero ginawa ninyo ang washing of the feet. Dahil inalagaan nyo yung inyong kapwa na nakita nyong nangangailangan doon sa daan. Anong ipinakita ng kwentong ito? The heart of the Sabbath is not inactivity, but charity. Mga kapatid, sa araw na ito, tayo rin ay tinatawagan na i-observe ang Sabbath, ang araw ng pamamahinga. Hindi lamang yan para sa mga Hudyo, yan din ay para sa atin, ang araw ng pamamahinga. Pero let us remember these two things. Ano yung dalawang bagay na yon? The meaning of the Sabbath is intimacy, not productivity. And then the heart of intimacy is not inactivity, but charity.